Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Barangay General Assembly para sa unang quarter ng taon na ito. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin muna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa bagong araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa bawat isa na nandito po na pinagbigyan niyo po para po magkaroon po kami, Lord God, ng maayos at saka na General Assembly. Lord, sana po sa mga gagawin po namin ngayon, Lord God, ay wala pong maging aberya at magkaroon po kami ng maayos na pag-report sa aming mga accomplishment. Thank you po sa lahat ng mga biyaya. Ito po ay hinihingi po namin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman po, kantahin po natin ang Pilipinas Kong Mahal. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang opening remarks ng ating punong barangay, George De Vera. To the Department of Interior and Local Government, DILG, headed by Director Ma'am Evelyn Trinidad. To the Baguio City Police Office, Station 7, headed by Police Colonel Marlo Ibasco. To the concerned offices of the local government, the city government, under the administration of our beloved
City Mayor Benjamin Magalong, to all men, officers concerned, ladies and gentlemen, good afternoon. It's here again, we reach again our mandate to this first semester of 2021, fiscal year 2021, the conduct of the General Assembly, Barangay General Assembly. It's here that we have reached our time to relay the concerns of all concerns and all of the things we have done in the past year and to this first quarter of the year. To the people or to the officers that are monitoring us, what can I say? Welcome to this first semester Barangay General Assembly of Barangay EBCR. Later on, the barangay officials, my fellow barangay officials here in the EBCR, will relate to you their accomplishments, their past post accomplishments, that what we have done by the year 2020, and of course, questions and queries will be answered later. Thus, if there is such be concerns that will be questioned to us, will be answered by the concerned barangay official or yours truly. Kaya ang masasabi ko po sa mga mamamayan ng EBCR, magandang umaga po, makipag-participate po tayo para malaman nyo ang ginagawa ng present administration ng barangay. Magandang hapon po. Thank you po, Kap, sa inyong opening remarks. Ngayon naman po, ating tawagin ang BCPO Station 7 para sa barangay crime rate. Kasama po natin ngayon si PSNS Molin po. Good afternoon to the constituents of Barangay EBCR. So we have here the crime statistic of the ABCR Barangay from 2020 to 2021. So halos dito po sa 2020 sa homicide, theft, robbery, wala po tayong kaso. So, ang non-index crime lang ang marami. Nagkaroon sa 2020 ng siyam na non-index crime. So, puro reckless imprudence resulting to damage to property, reckless imprudence resulting to physical injury, reckless imprudence resulting to damage to property. Halos ito lahat ang crime na nangyari noong 2020. So sa 2021, meron po tayong isang homicide under Revised Penal Code, Article 249. Yan po, isa po yun. So sa ibang krimen,
non-index din. May karoon tayo ng dalawa. Sa mga ibang crime, wala na po. So, in short, sa 2021, dalawa ang klase na crime na nangyari. Kumpara natin sa 2020 na isa lang pero marami din. Siyam. So ito na po yung crime rate statistic ng ABCR Barangay. Salamat po. Maraming salamat po Sir Molling sa report na yon. Ngayon naman po, isunod natin ang barangay compliance to national laws and issuances. Tawagin po ulit natin ang ating punong barangay para dito. Magandang hapon po ulit sa mga tinauukulan. Unang-una po, ang gusto ko pong i-discuss sa hapon na ito ay ang ating disaster preparedness sa barangay. And I have to relay on you, the barangay is in the process of procuring additional equipments for emergency use and for the effective augmentation and management in time of disaster and other allied emergencies. Doon po sa solid waste management natin, pero ang mga ito is i-discuss din mamaya ng mga peer committees, concerned committees ng ating mga kasamang barangay officials. Sa solid waste management po, the barangay hire the services of an eco-aid tasked to monitor the proper garbage and waste disposal. And also, the barangay enacted a resolution numbered 9 series of 2021 giving the garbage collectors and truck service an easement not to be obstructed upon their garbage collecting operations. Kasi po may reklamo ang ating mga garbage collectors na tuwing araw o sa madaling araw na kanilang pagkokolekta ng ating basura, hindi daw sila makadaan dahil po sa mga sasakyang nakaparada sa ating two sides of Purok 3, Kagiwa Street. Kaya nag-issue po ang barangay ng resolution na yan para po bigyan daan sila. Kaya nakikiusap tayo sa mga constituent na huwag kayong pumarada, huwag niyong gawing paradahan ang Kagiwa Street tuwing Miyerkules ng gabi hanggang umaga ng Huwebes, Thursday po, hanggang hindi pa nalilinisan yung way o yung pinanggalingan ng basura natin. At ito pong mga, kung meron pang pasaway sa atin, magpasensyahan po tayo. At baka mabaklasan kayo ng plaka, huwag po tayo magsisisihan. Meron po tayong Republic Act na sinusunod about araw at saka road clearing.
Now, I want to tackle the other laws and issuances. The barangay adopts and carries and enforce all ordinances and resolutions enacted by the City Council, as well as the executive orders or EOs coming from the mayor's office or any concerned officers of the city. Also, I want to express that the barangay were issuing certifications to the constituents who are seeking help for their need of their families. Example po, ang barangay ay nag-i-issue po ng certifications sa mga taong nanghihingi po ng financial assistance, medical assistance, educational and scholarships, at sa mga iba pang concerns po na pangangailangan ng mga individual o pamilya dito sa barangay. Ang mga first-time job seekers po, hindi po natin sila sinisingil sa mga kinukuha nilang dokumento dito sa barangay. We are issuing all of those free po para sa ikabubuti ng paghahanap ng ikabubuhay o trabaho. The barangay also accepting for the endorsement to the concerned officers again and identified people or persons. Ito pong tulong pangkabuhayan for the displaced workers. In short, TUPAD. The barangay is in help or accepting constituents applicants to participate and possible beneficiaries of TUPAD. The barangay is the one processing their documents and recommending them to the offices of our partner political figures and local government units. And of course, the Department of Labor and Employment. The Barangay Health Response Team or the EBCR BHERT is in a 24/7 standby mode. We respond in the call of medical emergencies and other alike functions para po maserbisyuhan ang ating mga constituent na nangangailangan po ng transportation. Hanggang sa ngayon po, diretso po yan. Hindi lang po nung nagsimula ang pandemic, COVID-19 pandemic, hanggang ngayon po, nandito po tayo na active po ang ating BHERT. The BHERT monitor individuals who are subject to be monitored till their prescribed time of quarantine matures. Yun po ang ginagawa ng BHERT natin. Hindi po natin isinasaalang-alang ang ating health. Marami na tayo naranasan. Ang BHERT po, marami nang naranasan ng mga bagay-bagay tungkol dito. At hindi po natin ino-object o ipinagwawalang bahala yung mga, kung meron mga nagpa-positive ng COVID dito sa jurisdiction natin, dito sa ating barangay. Atin po silang binibigyang pansin. Kaya po, sa mga pagkakataong ito, nakikiusap ako o
usap kami sa inyo na mga barangay official, iwasan po muna natin ang magbisita kahit po kamag-anak natin, mga business entity na nag-a-accommodate po ng inyong mga borders or transients. Tinatanggap ninyo para po may record tayo rito. At kung magkaroon man ng hindi magandang mangyayari, makakaresponde po ang barangay. Mabibigyan namin kayo ng tamang tulong o serbisyo. Dito naman po sa LCAC or End Local Communism and Crimes, nag-issue na po ang barangay ng resolution submitted to the BCPO na kinokondemn natin dito sa barangay ang mga ganitong, kung mayroon mang recruitment, kung meron mang gustong mag-form ng mga organisasyong ito, the barangay is condemning those activities o aktibidades. Now po, to cut short the time, gusto ko pong ibigay ang isang napakagandang accomplishment ng barangay, which is the EBCR proud to announce that we are one of the 10 barangays, 128 barangays, pero isa po tayo sa 10 barangay who are awarded a 20,000 incentive cash for the sustaining of the effective governance in our jurisdiction. The award is given and took place on January 25, 2021 at the City Hall grounds. The evaluators are the Oxwado, BCPO, PDEA, HSO, SSDCMO, and Liga ng mga barangay. Ito po ay yung ginawa nating best practices na po masawata o makatulong mag-end po ang COVID-19. Hindi po natin may papasa o hindi mag-proliferate dito sa barangay. Gusto ko po rin i-relay sa inyo, the barangay had just received a communication coming from the city government of Baguio to mention Office of the Mayor. It was signed by the Executive Assistant for Barangay Affairs, Mr. Benjamin Makadangdang, that is stated here. It was dated March 18, 2021, addressed to the Punong Barangay, yours truly. It states, Dear PB De Vera, greetings. We received your 5 pages progress report document dated January 18, 2021 regarding awareness
and preventive practices being done in your barangay in compliance with Memorandum Order Number 40, Series of 2021, RA or subject, intensified efforts to ensure compliance with the minimum public health standards issued by Honorable Benjamin B. Magalong, dated 14 January 2021. We appreciate very much for your prompt reporting submission. Thank you. Signed, Mr. Benjamin A. Makadangdang. Ito pong kwan na ito, communication na ito, appreciation, ay dahil po sa trabaho ng ating mga kasamang mga barangay kagawads. Dito natin nakikita yung effort nila o yung ginagawa nila. Kaya ang gusto ko pong ipagmalaki sa inyo, nandito tayo sa barangay para tingnan natin, maibigay natin ang tamang serbisyo. Kung hindi man makatulong tayo ng nararapat dito sa ating barangay. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Bago po natin bago po tayo dumako sa mga report po ng bawat kagawad, wag po natin kalimutan na basahin ang mensahe ni Secretary of Department of Interior and Local Government, General Eduardo M. Anyo, para sa first semester Barangay Assembly Day na babasahin din po ng ating punong barangay. Gusto ko pong i-relay uli sa inyo ang sulat na nanggaling sa Secretary ng Department of Interior and Local Government, no other than General Eduardo M. Anyo. Ito pong sinasaad ng kanyang sulat. Sa ngalan ng Department of Interior and Local Government, DILG, isang dalisay at malugod na pagbati sa lahat ng masigasig na lingkod ng pamahalaan na pinamumunuan ng inyong punong barangay, mga opisyal na bumubuo ng sanggunian, at iba pang mga kawani, at sa lahat ng nakilahok sa Barangay Assembly Day. Muli, isang maaliwalas at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang araw na ito ay isa sa mga mahalagang kaganapan para sa ating lahat. Ang pagsasagawa ng Barangay Assembly, kinikilala natin ang kahalagaan ng aktibong pakikilahok, pakikiisa at pakikibahagi ng bawat residente na narito ngayon at yung mga nasa tahanan na nanonood sa atin via online upang talakayan ang iba't ibang mga usapin patungkol sa kalagayan ng inyong barangay, katuparan ng mga panukala na sa nakalipas na taon at mga proyektong nakalaan ngayong 2021. Ito ay nagbibigay ng importansya sa bawat boses ng mamamayan na siyang nagpapaturay rin na ang inyong punong barangay kasama ang kanyang miyembro ng sangguniang barangay at iba pang mga kawani ay maayos na naglilingkod sa taong bayan upang maipatupad ang mga pulisiyang nakatuon sa pangkalusugan, kapayapaan, kaayusan, at sa pagpapaangat ng antas ng pamumuhay. Nais po namin ipaalam sa inyong lahat na ang DILG ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa inyong mga walang sawang pakikibahagi sa programa ng DILG
at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Bagamat ang ating bansa ay nakakaranas ng mga kalamidad at itong COVID-19, ang national government at ang inyong barangay officials at iba pang mga local officials ay patuloy na maglilingkod sa inyo at sinisiguro na tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga mamamayan. Alam naman natin paano tayo sinubok ng COVID-19 noong nakaraang taon. At sa pagpasok ng taong 2021, kami sa DILG ay umaasang mawawakasan na ang pandemyang ating kinakaharap. Kami po ay nananawagan naway sabay-sabay nating harapin at tugunan ang mga hamon dulot ng COVID-19. Hindi po namin kayo masisisi dahil alam ko po na hindi pa rin maialis ang mga pangamba sa mga posible pang kakaharapin ng ating bansa. Subalit, ako ay naniniwala na sa pakipagtutulungan nating lahat ay matutuldukan din natin ang krisis na ito. Sa panahong ito, katuwang ang national government at mga barangay Barangay Health Emergency Response Teams o BHERTS bilang nasa first line of defense sa pagpigil ng pagkalat ng coronavirus diseases sa mga komunidad at naatasang magsagawa ng health promotions and advocacy campaign sa barangay, partikular sa pagpapalaganap ng mga mahalagang impormasyon tungkol dito. Ang mga BHERTS natin ay naatasang magpatupad ng minimum health protocols at magsagawa ng contact tracing sa kanilang nasasakupan at daily monitoring ng COVID-19 cases under home quarantine. At iba pang mga mahalagang tungkulin na tutugon sa mga suliranin na kinakaharap ng inyong barangay upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Malaki rin ang kahalagaan ang kasiguraduhan at kaayusan, kalinisan ng ating kapaligiran. Kaya ang Barangay Solid Waste Management Program o ang ating BASWMC o Barangay Solid Waste Management Committee ay dapat ipagpatuloy ang pagpapalakas ng ating mga polisiya at programa na nakatuon sa mga alituntunin sa wastong pamamahala ng basura, pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas yaman at pagpapatupad ng mga programang nakatuon at sa pakikiasa ng bawat mamamayan upang mabawasan ang basurang agad lamang tinatapon at nang sa gayon ay maiwasan ang mga kaso ng malulubhang sakit gaya ng dengue at leptospirosis. Samantala, atin hinihimok ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council na maging maalam, handa at maagap sa pagresponde sa mga nag-aambang kalamidad o panganib upang masiguro ang kaligtasan ng bawat pamayanan. Gayon din ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC na may mahalagang tungkulin at responsibilidad na pagtibayin pa ang kampanya laban sa illegal na droga. Ang tungkulin nito ay mangalap ng impormasyon tungkol sa lahat ng drug-related incidents sa inyong lugar kung meron man at i-report sa kinauukulan at upang maging maalam ang mga nasasakupan ninyo at maiwasan na kalian magsagawa ng information education campaign kontra droga. Hinihingi po din po namin ang inyong suporta at pagtugon sa mga direktiba ng ating mahal na Pangulo na ipagpatuloy ang pagsasaayos ng mga kalsada sa pamamagitan ng pagsasagawa ng road clearing operations sa lahat ng pampublikong kalsada. Kami din po ay nakikiusap sa ating mga mamamayan na tumalima sa pinapagawa ng batas upang ang pampublikong kalsada ay maibalik natin sa taong bayan.
Muli, ako ay lubos na natutuwa at taus-pusong nagpapasalamat ng walang humpay, walang sawa at tuloy-tuloy na pagganap ng ating mga barangay officials sa kanilang mga tungkulin. Maraming salamat din po sa inyong pakikiisa at pagsuporta sa aming kagawaran. Kayo ay aming hinihikayat, mga barangay officials at mamamayan. Tayo ay magbaranggayan. Barangay at mamamayan, sama-sama at magkaisa upang labanan ang pandemya tungo sa isang ligtas, maayos at maunlad na pamayanan. Makakaasa po kayo sa suporta ng DILG para sa inyong mga mabubuting adhikain. Hiling ko po sa may kapal, naway kanyang protektahan at ilayo sa kapahamakan ng ating mga barangay officials, ang BHERTS at ang lahat ng mga matitino, mahuhusay at maaasahang kawani ng pamahalaang lokal. Para sa amin, barangay, ikaw ang bida, mabuhay ka. Maraming salamat po. Eduardo M. Anyo, DILG Secretary. Namaste. Thank you po Kap sa pagbabasa ng mensahe ni DILG Secretary Eduardo M. Anyo. Ngayon naman po, dumako po tayo sa mga accomplishment report po ng bawat kagawad po dito sa ating barangay. Unahin na po natin ang ating kagawad on environment, kagawad Josie Banod. Magandang hapon po sa ating lahat. To our dear constituents, good day. Ako po si Kagawad Josephine Banag, Committee Chairman ng Environmental Clean and Green. Our activities under my committee are the following. Monthly clean-up drive and Salaknig Tiwaig every last Saturday of the month. During the pandemic, the TUPAG workers was a big help to us. In connection to Salaknig Tiwaig, March 2021 was the celebration of World Water Day. In line with this, we conducted the Salaknig Tiwaig earlier para suportahan ang selebrasyon ng buong mundo. Assisting TUPAG or the tulong para sa mga displaced workers, which was the LGU's programming, which started again on March 2021 and up to the present. Their activities includes helping us on cleaning the streets every day for 15 days. They were then paid by Dole in connection with different agencies, especially Dole and PESO, also under Congressman Go, who also supports the program. Monitoring of garbage collection during collection day. We see to it na ang mga basura ng aming constituents ay segregated sa tulong ng aming eco-aid. After collection of garbage, we see to it that the area kung saan kami naglalagay ng basura ay malinis. Lastly is assisting the SWD on home visit and assessment for the listahanan program. Master listing of business establishment on IODA salt utilization together with the barangay nutrition scholar. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po Kagawad Josephine sa inyong report. Ngayon naman po, dumako po tayo kay Kagawad Edita Dupo para muna pala si Kagawad Edita Meneses, Committee on Back-End Infrastructure.
Magandang hapon po sa ating lahat. Kagawad ni Dita Meneses po para Chairman, Committee on Bids and Awards at Infrastructure. Last December po, may project ang City Engineering Office. Makikoordinate po sila dito sa barangay. Naglagay po sila ng mga poste ng ilaw. Kaya pag pansin nyo po, pagkagabi dito sa may Lower Bonifacio, maliwanag po. Kasi naglagay po sila ng 7 na poste ng right side, 7 na poste ng ilaw. Pakaladlight po yan. Dito po sa may right side, 9 na poste ng ilaw. Pagpababa po kayo dito sa Remando Road, left side, 4 na poste ng ilaw. At saka yung, ngayon po, natapos po yung second phase ng footbridge. Yung hagdanan po. Kaya lang, hindi pa po magamit yung footbridge kasi marami pa pong nakaharang mga kable. Kailangan po pong ayusin at tanggalin yung mga kable para po maging safe lahat ng tao na dadaan sa may footbridge. Ngayon po, may ongoing project po dito sa Barangay Hall. Rehabilitation and continuation of the improvement of ABCR Barangay Multi-Purpose Hall. Allotted po ito ng 20% development fund noong 2018 at 20% development fund ng 2019. Amounting to 972,685.19. Ang gagawin po dito sa may barangay hall, papalitan po nila yung mga bintana ng sliding. Papalitan po yung ceiling. Rewiring po kasi marami na pong outlet at mga ilaw na palyado at hindi na po nagagamit. Yung isang CR po, kailangan pong maayos kasi po dapat hiwalay ang CR ng babae at lalaki. Yung railings po, maging user-friendly siya. At saka repainting po ng interior ng barangay hall. At ngayon pong 2021 po, may project po kami na construction po ng tanod post and below, yung sa footbridge po, yung sa may hagdanan, doon po gagawin yung tanod outpost. Ito lang po ang may report ko. Thank you po. Good afternoon po sa lahat. Thank you po ulit, Kagawad Meneses. Ngayon naman po, tawagin na po natin ang Committee on Appropriation, Kagawad Editha P. Duco. Good afternoon to everybody. Ako si Kagawad Editha Duco. Ang committee ko ay sa appropriation. Sorry, mag-edita mamaya ka muna. Kasi aalis na sina sir. Can I call on our Punong Barangay to award the certificate of appreciation? Kagawad, yaris mo lang dito. Kani awan mo. Can I call our Punong Barangay to award the certificate to Sir and PSMS Sir Marbo tuloy. Sir Palmen Molly po. Sabay na lang kayo. Hindi man naman ng ikot
Share, break up. Ay, dito na lang. This certificate of appreciation is awarded to PSMS Palmer Morning in grateful recognition for his valuable support and active participation in our General Assembly, providing significant knowledge and information on crime statistics given this 26th day of March 2021 at Barangay BCR, Baguio City, Philippines. Oo nga. Pasensyado. Red wine naman, sir. Good for the heart. Another certificate of appreciation. This certificate is awarded to Sir Kevin Francis Telenotelo in grateful recognition for his valuable support and active participation in our General Assembly. Given this 26th day of March 2021 at Barangay BCR, Baguio City. Sa kabila naman po. Lahat na ang gulo. Kasama kami dito sa likod. Sige, kasama kami sa likod. Thank you so much po. Salamat. Sir, thank you for coming. Thank you. Sir, Correct me lang sir, mabit. Okay. Thank you so much po. Thank you so much. Urayan na mabit. May I call on na pag-awat po po for the introduction? Break ko lang. I-report ko po ang mga collection and deposit ng mga nakolekta dito sa ating barangay. For the barangay business permit, renewal is 65 na permit ang nakolekta. The amount of 26,000 pesos. Sa new business permit is 3. The amount of 1,500. Certificate and clearances is 1,400. Miscellaneous is 1,000. Binigay ng City Hall is incentive namin is 20,000. The amount of 49,900. For the month of January to December to sa sedula, 49 na tao ang kumuha ng sedula, amount of 5,126 pesos. Police clearances is 27 na tao, 2,800. Working permit is 17, the amount of 900. Garbage, 18 na tao ang nagbayad na household, 14,748. Professional fee is 1,350. The amount of deposited is 23,574 for the month of January. For the month of February, barangay business permit renewal is
86 na tao ang kumuha, amount of 33,900. Walang kumuha na new business permit. Sa bids and documents, 1,000. Barangay clearances is 800. Foreclosure is 100. For the cedula, 12 na tao ang kumuha, 777. Working permit is 300. Police clearances, 7 na tao, 700. Garbage is 2,160. The amount na deposited is 3,937 lahat. For the month of March, collection is 400. Deposit balance 400. The total amount of balance is 400. Lahat sa lahat for the month of March until 25, we collected 17,633 and 60 centavos. The deposit namin is 17,733.60 dahil may humabol na 2,200. Yun lang po ang report ng mga collection dito sa aming barangay. At sana madagdagan pa ito. Salamat po sa Thank you po, Kagawad Duco. Ngayon naman po, tawagin po natin ang ating Committee on Health and Sanitation, Kagawad Veronica D. Maslian. Magandang hapon po sa ating lahat. Reporting to you our COVID-19 case at our barangay. We have 4 cases since November up to the present. The 3 of them are frontliners and 1 is a visitor from Pangasinan. They are all well now and continuing their work as frontliners. Reminding everybody not to let our guards down kasi andyan na yung vaccine. Bakit pa natin sasayangin yung 1 year na nagsakripisyo tayo? So, don't forget our basic protocol for the prevention of COVID-19. Wear your mask, wear your face shield, social distancing, and hand washing. Again, be healthy mga kabarangay. And also, we are awarded because of our active Barangay Health Emergency Response Team. Palakpakan natin ang mga sarili natin. Okay. Report from BHW, yung mga accomplishments niya. Siya po ay araw-araw na nag-duty sa health center, sa Lukban Health Center natin. Ngayon, sila po yung mga nag-a-assist ng mga DILG contact tracers and DOH. Sila po yung mga si BHW po yung master list ng mga senior citizens. Assisting DILG and DOH, master listing of senior citizen, assisting of the Res Bakuna and continuous contact tracing and monitoring of okay, next from the BNS, nag-distribute po siya last January of vitamin A sa mga 56 children. And then the operation timbang, ang ginamit po nila ngayon is mid-upper arm circumference because we are in nutrition emergencies. Yun ang pinagamit ng National Nutrition Council CAR. Yung
MOWAC. Next po ay yung deworming. January din po nangyari ito. From 1 to 19 years old was done last January. Redundancy. Next po, wag nating kalimutan yung prevention of dengue virus. Reminding po sa lahat yung 4S natin. Alam niyo ba yung 4S natin? Alam niyo ba? Yung isang S, search and destroy. Kailangan maglinis tayo araw-araw. Mas lalo na ngayon, tag-ulan. Yung second, ano ba yung next? Yung next ay secure self-protection measures. Ito yung mga yung gumamit tayo ng mga long sleeves, long pants, mas lalo na yung mga bata. And then seek early consultation. Pag may naramdaman kayong mga fever, ganon, pumunta ka agad sa health center. And then support fogging in hotspot areas. Yun po yung 4S. And then next, continuous monitoring and information communication activities po natin sa smoke-free campaign. Proud to announce that we are one of the top performing barangay in the smoke-free campaign last December 2020. The next is dog vaccination po sa May 2021 po mangyayari yon. Sasabihin na lang po namin yung date. Again, sama-sama at magkaisa upang labanan ng pandemya tungo sa isang ligtas, maayos at kaunlad na pamayanan. Salamat po. Thank you po Kagawad Maslian sa inyong report. Ngayon naman po ating tawagin ang Kagawad, ang may handle ng ating Committee on Women and Children's Rights and Social Services, Kagawad Michelle Gattud. Good afternoon. Ako si Michelle Gattud, Committee on Social Services. Okay, the annual Children's Month celebration on November was kicked off by a seminar entitled Strengthening the BCPC's Orientation of the Juvenile Justice Law, with Councilor Tabanda as the keynote speaker. In line with the Children's Month celebration, we posted IEC materials to increase awareness of our children's safety and their rights. Posters against child abuse and exploitation were also posted along strategic areas in the community. We assisted also a lost boy found across the barangay hall who was claimed later on by his mother after 4 hours of posting in FB. Also, we distributed 2 sacks of rice from the PDAO to the identified PWDs in the barangay. And as part of the Women's Month celebration, I attended a seminar regarding the protocols, including in handling VAUSI and the services for women and their children. Other highlights in the Women's Month include the reorganization of the women's group with the help of Kagawad Veronica Maslian. And we have also had the election and induction of our officers held on March 9. Shortly after, it was followed by an orientation presided over by Ma'am Dolor Busakay regarding the integration of the women's group to the Kalipi. So far, I have distributed, together with the Committee on Health, we were able to distribute and help those who were
to the families and close contacts of the COVID patients in our barangay. Recently, with the help of BNS, Bona, and the social worker, we assisted in the validation of the first validation phase assessment process under the Listahanan project cycle. I would like to take this opportunity to invite yung mga women to join the women's group, and also in the next week or so, we will be having the reorganization of the seniors and solo parents as well as the children. And on April 5, I'm inviting all the children of our barangay for a Easter egg hunt and election of officers along Kagiwa. And that's all. Thank you. Thank you po, Kagawad Michelle. Now, let us call Kagawad Jeffrey C. Benitez. Good afternoon po. Ako po si Jeffrey Benitez, Peace and Order Committee. Under my committee, a new Badak Barangay Anti-Drug Abuse Council had been used and reorganized. We have maintained Tanods. Our chief Tanod is Mr. Sir Vicente Mahusay and Sir Marvin Gracia. Tsaka meron po tayong isang volunteer si Mr. Marlon Talpala, Doctor, to help me in patrolling our area of responsibility during the night and in case of emergencies. I also assisted in the installation of the new 17 GI LED electric light poles that are now in service. Tapos po, may 10 old electric street lights are also in the process, subject to be replaced with LED lights for brighter, effective, and more visibility on crime prevention sa peace and order po. In our barangay, we also continue to do barangay rounder patrol during 15 and 30 day of the month, together with Punong Barangay George de Vera and other members of the council, and exercising our other duties, functions, and assisting our Punong Barangay and other members of the council as may be prescribed and directed me to do so. So yun lang po, salamat. Thank you po, Kagawad Jeffrey. Yung report ko naman pong ibibigay ko po sa inyo. Ako po pala si SK Christine Maslian, ang inyong SK chairperson po sa barangay na ito. Bali, last year po, dahil hindi po ako nakasama sa barangay assembly noong November, gusto ko lang po mag-share sa inyo ng video na aming ginawa ng mga SK patungkol sa aming tugon sa COVID-19. Ito po. Present ko lang. Talagang May we recognize po the presence of our councilor, Kayabas po. Sir, baka gusto niyo pong magbigay po ng message po sa ating thank you and good afternoon po sa ating lahat. Kumusta po kayo dyan, mga kasama natin sa barangay ABCR? And alam ko po ay very supportive ang ating mga kababayan, kabarangay, especially sa mga programa ng ating barangay. Anyway, kay Apo po ng Barangay de Vera, lahat na rin po ng mga barangay kagawads, hindi ko na sila maisa-isang mapangalanan, to include ang ating Sangguniang Kabataan, mga barangay health workers, pati rin po ang BNS, kung mayroon tayong binaw, mga barangay tanods, and lahat na ng mga barangay volunteers, we would like to acknowledge your presence and your leadership
excellence for organizing this particular program. Ito po ang General Assembly ng ating barangay ABCR. Ang iyo pong abang lingkod, mayroon tayong tatlo na gustong ipamahagi sa inyo ngayon bilang mensahe natin. Unang-una, kinukongratulate po natin lahat ng ating mga barangay officials sa kanilang kontribusyon. Alam po natin na hindi madali ang trabaho ng isang barangay official, especially ngayon na may pandemya. Almost 24 hours po sila na nagtatrabaho, kaya we need to give also our utmost appreciation sa ating mga barangay officials. Kung may mga pagkukulang man sa programa o kaya implementasyon ng programa pang barangay, ayan po ay dapat nating pupunuhan, especially sa atin na mga constituents. Pangalawa na mensahe natin ay yung mga stakeholders ng ating barangay, mga PNP pensional, mga nakikita ko po sila, mga senior citizens, mga women's club, mga civic organizations, pati rin po ang mga members ng Kalipi, and lahat na ng mga organizations na nasa barangay. Ibig sabihin yan, kailangan natin ang tulong po ninyo, ang expertise ninyo, ang active participation nyo. Why? Our government officials could not do it alone, pero sa pamamagitan ng tulong at pati rin po ang partisipasyon na galing sa ating mga constituents ay sigurado mas maging maayos ang takbo ng ating barangay. At ang pangatlo na mensahe natin, ngayon pong buwan ng Marso ay hindi lang po buwan para tayo ay mag-celebrate ng tinatawag nating Fire Prevention Month. Marami pong celebrations, pero ang pinaka-stand out, ibig sabihin yan, magaling sa lahat, sabihin na lang natin na mga observances ngayong buwan ng Marso ay yung tinatawag nating Women's Month. Kaya lahat po ng mga empowered women, ako po ay napapalibutan ng mga empowered women dito, nakikita nyo siguro na kung ano yung kaya ni Adan, kaya rin ni Eva. Dapat ay supplemental ang tawag natin doon, magtulungan para sa pag-abante ng ating bayan. Ang tema sa ngayon ay Juana. Ngayong pandemya, kayang-kaya. Nagpapakita ng tinatawag nating resiliency quotient ng ating mga kababaihan bilang empowered citizens na hindi lang po mga tagatanggap ng tinatawag nating programang panggobyerno, pero ang mga kababaihan nakikita natin ngayon, they are the pushers for economic and social development. Kaya kami po ay saludo sa inyo, mga kababaihan. So with that, on behalf sa lahat ng mga members ng Sangguniang Panlungsod at pati rin po ang ating butihing mayor, ako po ang iyong abang lingkod, Vladimir Cayabas, nagsasabi congratulations, mabuhay ang barangay ABCR. God bless everyone, congratulations ulit sa lahat ng mga nag-participate dito, and sana po ay mayroon tayong isang malusog na araw and also healthy Baguio City, mga kaibigan. With that, God bless and mabuhay. Pasensya kayong dakwa ka, kalkalpas nga di ay kung namin ispo di ay grantees ti city. May mga grantees kasi yung nag-apply ng Baguio City College Educational Assistance. Kaya ay ngayon yung meeting. Yes. Kaya awan ni Vice, awan ni Mayor, awan di Oxodo, kunada nga si Kapasitan, in the Committee Chair on Education. Kaya ay isuati naramid kayo. Namamok na ito yung schedule ko, kabil ko mga alas 2 pa kuma. Umayak ito yung unfortunately kasya niya. Nonetheless, kapusti kararush ka pa rin sa inyo at congratulations. Madaman, nag-i-awis silang tawin, at naging programa yung mabaling na makatulong dito yung opisina tayo mabaling na tama. Just like for example, sa mga anak natin, yung College Educational Assistance Grant. Sa medical din natin, yung meron pa kami program para sa mga naghahanap ng trabaho ng mga graduates natin. And more, na pwede natin, yung ICT training para sa inyo, baka pwede rin. Diba, in may ni, sino digin may bilas na digyan? Treasurer Dayan Diaz.
So again, ala ay katanak kag bayag ta kung marayak but manan. Paano dyan Newtown dahil si program nila. Sige po, wala lang. Pictures ko. Okay. This certificate of appreciation is awarded to Honorable Vladimir D. Tayabas in grateful recognition for his valuable support and active participation in our General Assembly. He is the Committee on Education sa ating sanggunian. So, anything about education. So, sir, accept our... Meron daw ito. Di ba rin mo, agad tumanan. Committee on Education. Tapos ang ibang committee niya, Peace and Order. Peace and Order. Youth. Saka youth. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Para sa mga hindi nakakaalam pala, si sir, merong tangguyog pumili. Program. Sa 5:30 doon sa Radyo Totoo. DCWP at saka yung consumer and 540 kilohertz, 540. 5:40. Thank you, sir. Sige, alaga ron, Kap. God bless. Okay po, balik na po tayo. Tayabas po. Thank you for visiting us po. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa report po ng SKABCR po. Like I was saying a while ago, ipapakita ko lang sa inyo yung mga ginawa namin last year. Okay po, ngayon naman po, i-present ko po sa inyo ang aking report from December to March. Anyways, yung ngayong year na lang ang ipapakita ko sa inyo. Sana naman makita na to. Yan, kita niyo na po ba? Ngayong December 20 to March 2021 ang aking nire-report. So, noong December 2020, tayo po ay sumali sa Sigaw ng Kabataan Nyo Siya Iwasan Virtual Contest. Pa-contest po ito ng Smoke Free Baguio noong December 16 hanggang January. Bale, ito yung mga entry natin sa poster or digital art kay Mr. Ivan M. Bagyapen. Tapos ito naman, essay writing ni Miss Gian Russell Anden. Tapos sumali din tayo sa songwriting and music video making tapos SKABCR naman ang nag-represent. Yan, mga behind the scenes natin. Behind the scenes ng paggawa ng music video. Tapos ito na po yung music video natin na nangyari. Pwede nyo itong panoodin sa FB page ng ABCR Barangay. I-visit nyo lang yung FB page ng SKABCR Barangay. Meron din ito sa Smoke Free Baguio na sa FB page nila. Tapos noong January naman, nagkaroon tayo ng Tupad Youth. Itong Tupad Youth na to ay tulong para sa mga displaced workers at saka sa mga estudyante natin na syempre kailangan din ng pera pang-gusto sa kanilang pag-aaral. So, ang mga ginawa nila, barangay hall cleaning. Yan. Tapos, naglinis din sila sa Bonifacio, sa Kaliwa at sa Rimando. Sumunod naman ay yung pag-disinfect sa railing along Rimando at saka Bonifacio. Yan. Improvise na lang sila, ginamit nila is tubig at saka Clorox.
Tapos naglinis din tayo ng mga ibang poste at saka mga wall sa barangay. Nag-post din tayo ng mga IEC materials para mas mapagigting ang laban tungkol sa COVID-19. Makikita dyan ang tamang pagsuot ng face shield, face mask, at saka paghugas ng kamay. Nagbigay din tayo sa mga establishmento ng mga flyers para i-post nila sa kanilang mga lugar. Ang last naman na ginawa ng ating Tupad Youth ay sila po mismo, mga beneficiaries, ay nag-chip in para po sa pambili ng pintura para po ma-repaint po yung ating mga waiting shed. Yan po. Yan po. Doon nga po sa ating Smart Free Baguio yung Creators Contest, nanalo po ang ating barangay, ABCR, Sangguniang ang Kabataan, para po sa Songwriting and Music Video Production Contest. First place po sila at sila po ay nakatanggap ng 10,000 pesos na prize po. Yan po sila. Tapos February 2021 po, may mga Sunday school po with kids. Ito naman po ay safe dahil sila po lahat ay taga-Kagiwa Road. Ito po ay pinapangunahan po ni SK Kagawad David Maslian. Siya po ay masipag at masinop na magturo sa mga bata ng mga Sunday worship, ng mga pangbatang pag-worship. Yan, nagtuturo din siya ng modules. Minsan, tawagin niyo lang si Kuya David nyo. Para sa March naman, nagplaplano pa lang kami para sa budget. Ang uunahin natin ngayon ay ang procurement ng mga equipment kagaya ng computer, laptop at printer. At inaanyayahan din po namin kayo sa mga gusto pong mag-register para po sa susunod na halalan. Kami po ay tutulong po sa inyo para po sa pre-registration kasama po ang COMELEC. So, you can makakontak nyo po kami through our FB page or email us at skabcr2018@gmail.com. Yan po. So, sa susunod po na part ng ating program, ang ating susunod na part ng program is ating Barangay Financial Report. Barangay Financial Report care of our Treasurer Eleanor Bulay. So good day to everyone, to our dear constituents. I have the honor to present to you a review of the 2020 summary of expenditures in the barangay, as you will see in the screen. Nakikita na po ba? Okay, yan po yung report natin sa barangay for the fiscal year 2020-2021. So, about me, disregard na lang po yung nasa taas, hindi ko nabura. So, I am Eleanor Dulay, Barangay Secretary for 6 years, and now at present Barangay Treasurer, and I am also a financial literacy advocate. And these are the summary of expenditures ng 2020. So, review of 2020 because we already reported this last fiscal year 2020. So, parang review na lang po ito. So, last 2020, ang income natin is, ang beginning balance natin, 4,059,519.52. Ang IRA natin or yung internal revenue allotment natin is 2,569,899. Our real property tax is 426,250. Then subsidy is 30,000.
Barangay clearances or certification is 135,000. So last year, ang total income natin is 7,220,668.52. So ang expenses natin last year, we have RPS or our personal services. Ang salary and wages natin para sa mga regular is 1,065,156.31. Para naman sa mga tanod, utility, mga street sweepers, ito yung nakalagay na salary and wages dun sa others. So we have 45,000. Kasama na dyan yung BNS at saka BHW. Ang cash gift natin is 52,000. Year-end bonus is 94,522.61. Sa ating MOOE naman, or yung maintenance, operating and other operating expenses, traveling expenses is 1,582. Ang supplies and materials expenses natin, which includes the office supplies, is 23,272.81. Sa communication expenses naman natin, yan yung telephone expenses natin. Doon natin kinukuha yung road allowance dito sa barangay ng ating mga barangay officials. That is 36,000. Ang internet subscription naman natin expenses is 22,751.99. Then sa ating equipment, meron tayong repair and maintenance na 1,800. Other MOOE, insurance premiums and other fees natin, which includes the fidelity bond premiums, which is 3,547.80. Ang ating water expenses is 4,427.42. Environmental or sanitary expenses, 4,032. Ang cable expenses is 6,187.56. Uniform naman ng mga barangay official is 16,320. Then fidelity bond, 3,547. Ito yung bond ng treasurer at ng punong barangay. Electric expenses is 6,939.36. Sa ating 2021 barangay budget naman, ang beginning balance natin is 1,688,501.94. Ang IRA natin ngayong taon is 2,750, ay 2,750,861. Ang real property tax natin, 392,012. Subsidy is 30,000. Ang barangay clearances or certification natin is 135,000. So, bumaba po ang ating total available resources compared last year na 7 million. Ngayon, naging 4 million na lang siya. 4,996,374.94. And the barangay council budgeted the amount as follows. Personal services, sa salary and wages ng mga regular, that includes the barangay kagawad, the punong barangay, the treasurer, and the secretary, 1,431,153.60. Salary and wages ng others, as mentioned kanina, yan yung mga sahod ng mga utilities, street sweeper, barangay tanods, nandyan po sa others. So, ang amount niya is 120,000. Ang cash gift is 60,000. Year-end bonus, 7,000. Ang other personal benefits, which is the monetization of the leave credits, is 16,065.53. Total of 1,634,219.23. Sa MOOE naman natin, traveling expenses is 193,756.10. Training expenses, 526,818.74. Sa supplies and material expenses naman, which includes the office supplies, 41,165.53. Accountable forms, 8,000. Other supplies, materials, 28,139.
Sa ating communication expenses, yan yung telephone expenses, 80,400. Ang internet subscription expenses natin is 35,000. Sa repair and maintenance machinery equipment natin, ang naka-budget dito is 64,601. Fidelity band, 8,000. Water expenses, 14,000. Environmental expenses, 29,000. Advertising expenses, 10,000. Sa drugs and medicines, 260,000. Sa electric expenses, 18,000. Cable, satellite telegraph, 10,000. Representation expenses, 360,000. Yan po yung budget ng different committees. So, nakaalat po yung 360,000 sa different committees. Meron din tayong bank charges, which is amounting to 2,000. Ang para naman sa other employee, ito yung senior citizen, PWD, single parent, may nakaalat sa kanila na 45,693.74. Miscellaneous, 31,225.13. Printing and publication, 1,500. Sa uniform naman, ang barangay official, 35,000. Reimbursement of medical expenses, 60,000. Prices, 26,000. Taxes, duties, licenses, 1,500. And survey, 20,000. Sa capital outlay naman natin, so ang naka-budget dito is 400,000. Ang pinag-discussan ng mga barangay official, ito ay ibibilan nila ng barangay vehicle. Pero hindi pa ito sapat. Kaya next year, pag meron pa ulit capital outlay, may dadagdag po yung 400,000. Plus yung savings ng mga previous years. Ang SK naman, ang budget niya ngayong taon is 330,787.32. Sa development fund naman natin, ito yung 20% of the internal revenue allotment, which is 550,172.20. So the council made a resolution to allot this amount of money to the construction of Tanod Outpost. So hopefully, kung hindi yun matuloy, may re-realign sa ibang budget, sa ibang project. Ang BDRRMF naman natin ngayong taon is 167,396.67. So ang total SPA natin is 1,048,356.47. So all in all po lahat nun, total expenditure is 4,996,374.94. Which is yan ang kabuuan na budget ng ating barangay. So, ano po? May end lang natin So, as parting words po, 2020-2021 is indeed a very challenging time for all of us. But we thank our constituents who stand by us through the tough times. So I hope we will not forget the lessons that we have learned in this pandemic, especially po sa ating finances. Because ang government funds po, emergency, although meron tayong BDRRMF, hindi po enough to sustain each and every one of us. So, kailangan po nating magtulong-tulong, so we will get through all of this if we will help each other. So, I will leave with a word by saying, yung saying ni Uncle Red Hoffman, that no matter how brilliant your mind or strategy, if you're playing a solo game, you'll always lose out. So we are a team in our barangay, the LGU, the barangay officials, ang ating BCPO Station 7 na parang guardians natin sa barangay. So parang naihahalin tulad po tayo sa tingting, na ang tingting, pag
konti lang, hindi nakakawalis, pero pag sama-sama, may magagawa. So, the key is always teamwork. Maraming salamat po. Amen. So, with unity, we can face all the challenges. So, there is hope. Okay, to God be the glory. Thank you very much sa mga constituents na nag-stay. Ewan ko kung may nag-stay po. Thank you. Kasi To ang God be the haba. glory. Salamat po. Maraming salamat. Thank you, thank you. In behalf of the Barangay Council, thank you so much. Thank you. So dahil ang haba na, wala na akong tulong. Or may announcement po kayo? Baka may announcement kayo. Question ba na lang ito? Picture taken dito. Beng! Marlene! Makayan! Liga! Texon! Ma'am, ibaliktad nyo tayo dyan sa picture. Ubus yung panahon ninyo, ubus pa yung pamasahe ninyo sa kakapatak dahil pipila kayo, minsan madaling araw pa, para humingi ng tulong. Sa totoo lang, pera nyo naman yan, sa Pilipino naman yan. You're so far away. There, you had to take a stand in someone else's land. Life can be so strange. I wish we never had to choose to either win or lose. We could find a way. So hurry home till there's
and you remain strong. That's why we're all here and singing along.